in your opinion, ano yung dapat na character traits naku 'to nasa note ko 'to, eh. 'Wag na lang panalagip. Ano yung dapat na character traits ng isang leader na magle-lead ng mangkayan so that we'll have what we are calling the so-called progress? Ano yung mga dapat na taglay niya? Tulad nga ng sinabi natin kanina, ang Mangkayan ay nabiyayaan sa mineral, nabiyayaan sa pangkabuhayan, may farm tayo, may mga talented tayong mga kababayan dyan. Ang dapat na maging leader is kung paano i-utilize yung mga yun. Alam niya. Alam na kung paano. Dapat wala siyang sinasaidan. Dapat firm yung decision. Kailangan may paninindigan, may decision siya. Hindi yung nagpapa-diktar ka. Halimbawa, kung may sumuporta man sa'yo, tapos naging official ka na, hindi ka makagalaw kasi ganito, ganyan. Hindi pwede yun. Kailangan pag sa executive kasi, kailangan may sariling paninindigan ka, may ano ka, may goal ka na dapat malaman ng taong bayan para uh, sure ba sila or maikukorek pa nila or makapagbibigay pa sila ng karagdagang kaalaman tungkol sa goal mo or yung mga plano mo. So yun yung kailangan maging leader sa Mangkayan. Mangkayan is blessed. So kailangan yung leader natin alam kung paano i-utilize yung mga blessing na yan na nandyan sa Mangkayan. Paano niya i-utilize yung mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar. Paano niya gawing mapag-isa yung mga tao kasi hindi naman basta-basta yung ibang layong nagkaka-smelting pa biglang nagmi-mix eh. Talaga maghirap yan. So paano niya itatrato yung mga tao? Paano niya mapag-isa yung mga tao? Yun yung character ng isang leader dyan. Kailangan may firm decisions yan. Hindi siya nagpapatikta. And then, of course, in the coming future is kailangan sumasabay siya sa panahon. So, yung mga problems that we have there. What do you think are if you are, we're talking hypotheticals here. So, parang kunwari, kasi pangarigan, sikat leader you say you are the one sitting at the office. Ano yung parang pressing problem ngayon na nakikita mo na dapat bigyan na ng attention? Say for example, you are the mayor na. Ano yung mga parang pressing problem na kailangan nating bigyan ng solusyon ngayon sa ating municipality? Yung isang nakikita natin na problema dyan sa Bangkayan is yung isa dyan is yung teenage pregnancy. Yung maraming na-abuse na kabataan na hindi na munisipyo ngayon or barangay na hindi nila alam eh. Malalaman muna kung kakanta yung biktima. Pero huli na ang lahat. So, yung mga ang isang problema dyan is yung paradahan sa mismong Mangkayan. Yung unang problema tungkol sa teenage pregnancy. Yung bumabalik na naman yung mga drugs pa dyan. So, kailangan yung as a leader siguro is mag-organize ka o gagawa ka ng mga programa to keep the people busy. Yes. Mangipakaamo ka na kakapakdahar na di dapat nga ramigan. Kaya niya di dapat nga hanga marami. Yeah. And then siguro iti dagito child abuse is itadan tayo iti
turod dagitoy uubing or dagitoy biktima nga mangibaga iti problema na. Siguro irong itayo iti barangay. Yeah. Sino ba anya ba ti programa iti barangay na dapat nga mang-cater sa gitoy anya ti programa nga dapat nga encourage ka gitoy nga tattao magsao. Yes. Kasya. And then regarding siguro dito traffic iti mangkayan at talagang kita-kita ang buya-buya iti inalaw. It's a sign of progress. Nga ura niya lang hanggang kita ang biman. Talagang nga ti marami na nalipit iti The mangkayan. terrain is Nga why not nga or noon dagiti ipapaun iti mangi matmatong dita nga ahensya. Tapno brainstorming kayo no ating magaling nga marami dita. And then no ada iti idea yo kat makilako kayo iti umili or malay mo no ada iti mas nadagdag sempay nga i-suggest ang industry Yes. sayatan. tama. Dagita iti it's about keeping the municipality nga busy. Aside from the regular activities yearly, annually, monthly, weekly, that why not nga isabay mo dagita nga programa na tapno ma-resolve dagita nga problema iti munisipyo. So 3 years si Kati may isang leader. Yeah. One pressing problem that I keep on, I'm not there, hindi na ako nandun, pero I keep on, umilitay lang tayo dyan kayan. We are in some Facebook groups. So, yung parang yung damdamag lokal ni Apple, Tagawa Jerry Cristobal lang, and then the other groups. One of the pressing problem nakikita natin doon is water supply. If, like I said, we're talking hypotheticals here. If you are one of the leaders of the municipality, what is yung nakikita mo na parang best solution to address that problem? Because water is very important. Lahat ng business, lahat ng residents apektado mo. Siyempre, punta ka na kaagad or search or tingnan mo kung saan talaga yung source ng water. Then kung sa Balili yung source ng water, why not magagawa ka ng meeting ng plano, mag-meeting kayo sa barangay na yun, mawa ng plano, baka may mga memorandum of agreement na mangyayari dyan. Yeah. Basta at least ma-maintain yung daloy ng tubig para sa lugar na nangangailangan ng tubig. Eh, siyempre, kapag kahit isa kang municipal official, kailangan mo magpakumbaba kung saan yung source ng pagkukunan. Tapos maki-meeting ka. Kung mamimit natin yung demands ng source, or kung okay naman sila, basta may mga ganitong gawin, then magandang plano yun, magandang gawin yun. Kailangan talagang communication, i-approach lang yung kung sino yung concern. Yun yung dapat lang gawin doon. I think it's high time na halimbawa because parang highly organized na yung area na yun. Do you think it's high time na they will have like a water district? Siguro. Kasi para naman pagka water district kasi is at least andun na yung bill mo. Andun na yung magtitipid pa yung mga tao. Yeah. Kasi may unfair kung minsan may dinadaanan mo sobra-sobra yung tubig. Sa kanila lang yung source. Yeah. So, maganda yung idea na minsan magkaroon ng water district kasi nga urbanized na yung area. Yeah. Kailangan talaga kailangan magtipid. Yan yung one way of yung pagtitipid ng tubig. El Maestro Speaks Podcast.